Hallelujah. A blessed morning to everyone. Let us all rise. Let us all give the Lord the best clap of praise. Hallelujah. 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 Indeed, the Lord is good and faithful in our lives. Amen. Amen. Hallelujah. 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 We give you praise, Jesus. He Hallelujah. is worthy. He is worthy. He is worthy of all our praises. Hallelujah.
Thank you, Lord Jesus. Shall we just lift up our hands right at this moment? Come on, as high as you can. Hallelujah. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runs into it and is safe. God, we put our trust in you. You are our living hope. We put our faith in your hands, God. We trust in you alone. Oh, let's just worship the Lord with all our hearts right now. Give him praise. We glorify you, Lord. Oh, we praise your name, Lord. Oh, we lift you up. We glorify you, Lord. We praise your holy name. We glorify you, Lord. Thank you, Lord Jesus. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. So in desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. How great the chasm that lay between us. How high the mountains I could not climb. So in desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. Your work is finished, the end is written. All together. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. Come on, let's sing this cross. The cross has spoken. I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living. Oh, let's sing this again. The cross. The cross has spoken. I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ,
that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Come on, believe that. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Every voice. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Never again is Jesus yours, is the victory. Whoa, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. My faith. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Thank you, Lord. And hallelujah. Come on. Praise the one who set me free. Come on, raise your voice. The enemy's defeated. There's salvation in your name, Jesus Christ, my name. Oh, let's sing this softly now. Let's sing hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Thank you, Jesus. There's healing in your name. There's salvation in your name. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Go sing hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me, 'cause you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my
Heavenly Father, today we declare that you are our living hope. You are our salvation. You are our life. You are our God. And we declare our hearts and our faith towards you. You are our living hope. And today, Father, we thank you for this wonderful gathering that you have allowed us to experience. Thank you for your holy presence. We acknowledge your Holy Spirit in our midst, and we pray that you will continually release your blessing among us as we hear and feast at your word. We thank you, Lord, sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng programang ito, sa aming bansang Pilipinas, sa aming Pangulo, and we pray for your supernatural intervention na matapos na ang pandemyang ito sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa kagalingan ng lahat ng nagkaroon ng karamdaman. At sa ngayon, Panginoon, patuloy namin itinataas ang lahat ng mga frontliners. Continue to strengthen them and preserve them in the name of Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa isang matagumpay na pagdiriwang sa araw na ito. Patuloy mo kaming puspusin at samahan sa pangalan ni Jesus, sa iyo ang lahat ng papurit parangal. And everybody say, Amen and Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Amen. You can now be seated in God's wonderful, wonderful presence. Welcome po sa ating pong panibagong pagdiriwang sa ating pong celebration sa araw na ito. At konting adjustment lamang po dahil dati-dati medyo malapit-lapit yung katabi mo ngayon, pwede na ho kayong magtawagan. Buti na lang meron kayong mga cellphone. Pero huwag niyong gamitin ngayon dahil nasa pakikinig tayo ng salita ng Panginoon. So today, allow me to share with you some fundamentals and basics in life. At lagi po nating naririnig na kapag wala po tayong basic, we will be sick. May mga iba't ibang uri ng karamdaman na naranasan natin. Nakakaranas tayo ng physical sickness o kaya naman minsan po mga emotional stresses. At minsan naman po ay yung pong tinatawag nating mga spiritual na mga battles na nagkakaroon po ng effect sa ating mga buhay, pananampalataya. So today, allow me to share with you the importance of hearing and applying the Word of God. In Matthew chapter 7, verse 24 hanggang 27, ganito po ang isinasaad ng salita ng Panginoon. Verse 24, Therefore, everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man who builds his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the wind blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Alam po ninyo, makikita niyo yung verse 27 at saka verse 25, pareho po yung kanilang pinagdaanan. The rain came down mula sa itaas, and then the streams, o yung tinatawag nating mga flash flood, and the winds blew. So sa lahat ng anggulo ng bahay na ito, siya ho ay nakaranas ng matinding pagbayo. Yung ulan, yung pagdaluyong ng agos, at saka po yung pag-ihip ng malakas na hangin. Subalit makikita po natin ng dalawa, yung isa na natiling nakatayo, subalit yung isa ay nasira. Kaya po ito po yung isang inilarawan po ng Panginoon kung papaano po yung isang taong nakikinig ng salita ng Panginoon. So today, I would just like to share with you some of my devotionals along the way nang haba po tayo ay walang gathering. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon because
During those times, binabasa natin yung book of Exodus, sabay-sabay nating binabasa, at namamangha po ako sa kung gaano kabuti at gaano kapakapangyarihan ng Panginoon in delivering His people. So it really blesses my heart. So today, I would just like to say this, the Bible teaches us the importance of hearing and applying the Word to outlast all kinds of storms in life. There are different kinds of storms. At minsan po, may narinig ako sana sa para wala na lang bagyo, sa ibang bansa na lang ako titira. Kapatid, pag pumunta ka sa bandang Northern Hemisphere, meron po silang snowstorm. Mas matindi po yun, mas mahirap yun. Meron pang avalanche. At, ay pastor, sige, ayoko na ng malamig, sa mainit na lang. Meron naman pong sunstorm. Saan ka man mapunta, sa malamig na dako, sa tropical area, sa malamig na lugar, there are always storms. Why? Because no one is exempted from the storms of life. Whether you like it or not, we will all be shaken. But only the wise who build this house or his life or his faith on the right foundation will outlast all the batterings and remain standing even after the storm. Storms are needed in life. Why? So that it can reveal the kind of persons you are. Ikaw ba'y tawag dito yung matatag o hindi? So kailangan natin ng storm to determine who we are. Storms reveal the kind of person you are, whether you are wise or fool. Ang sabi nga po ng Book of Revelations, everything that can be shaken will be shaken, and those that cannot be shaken remains. Kapatid, tayo po ay pwedeng mayugyug, pero kapag ikaw ay nakatayo sa tamang pundasyon, yuyugyugin ka, pero mananatili kang nakanatayo. Amen? Praise God. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, meron pong mga ilang bagay na inipon ko po no? Isa sa mga nagustuhan ko po doon sa ating devotional, itong mga nakarang araw, meron po akong isunulat doon sa aking pong comment, ang sabi kong ganoon, ang mga totoong nananalig sa Panginoon at sumusunod sa Kanya, nananahan or they learn to linger in God's presence, it would be easier for them to obey the commandments of the Lord. Mas madali po kasing makasunod sa utos ng Diyos kapag natuto kang manahan sa presensya ng Panginoon. A disciple who lingers in the presence of God and feast on His Word will outlast storms that comes along. Ulitin ko po yon. Ang isang disciple, ang isang mananampalataya na natutong maglinger o manahan sa presensya ng Panginoon at nagpipiesta sa kanyang mga salita, ay makakayanan po niyang pagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa buhay. A disciple who truly applies the Word will not only outlast storms, but will also walk uprightly and victoriously before God. Hindi lang siya mananahan na magtatagumpay o kanyang mapagtatagumpayan ang lahat ng pagsubok, pero habang kanya pong pinagtatagumpayan ang mga pagsubok, dumalakad siyang may katuwiran at merong katagumpayan. Ang sabi po ng Psalms 119 verse 1 and 2, sa NIV translation, blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Hallelujah. Kita po ninyo, yung mga blameless, yung mga upright, they walk uprightly according to the word of the Lord. Blessed daw sila. Ang sabi ng verse 2, blessed are those who keep His statutes and seek Him with all their heart. Sa panahon ba ng storm, sino ang inahanap mo? Sino ang tinitingnan mo? Naalala ko si Pedro. Si Pedro nung panahon na malalaki na yung mga alon, hindi na siya nakatingin kay Lord, nakatingin sa mga alon. Ano nangyari? Muntik na siyang tuluyang nalunod. Buti na lang. Pinapahintulutan ng Diyos na makaranas tayo, listen carefully,
Pinapahintulutan ng Diyos na makaranas tayo ng mga ganong karanasan so that we will learn, so that we will grow, so that we can have experience for us to be wiser. That's why ang sabi ng Bible, yung mga taong nakikinig at ina-apply, they are wise. Minsan kasi meron pagkakataon sa buhay natin, hindi naman natin kaagad na-apply ang Word of God. Nag-fail muna tayo, but then, as we fail, we grow, we learn, and then we apply the Word of God, we become wiser. So, si Peter, nung palaglag na ho siya sa ilalim ng tubig, nung palunod na siya, sumigaw siyang, "Help me, Lord, save me." At iniligtas naman po siya ng Panginoon. Listen, in the midst of trials and testings, when you fail, God will not condemn you. But He still reaches you out with His grace because He loves you. Pag nagkamali ka, nag-fail ka, hindi ibig sabihin na hindi ka mahal ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na pinabayaan ka ng Diyos. Nandyan lang ang Panginoon, but God is teaching you to be wiser, to be better, to be stronger. May mga lessons ang mga pagsubok sa buhay. At doon po, natututunan natin yung mga mahalagang lessons na dapat nating panghawakan sa ating mga buhay. A disciple who keeps the word will outlast any storm and still walks in integrity. Ang sabi ng Psalms 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Even in the point of testing, even in the point of trials, those people who learn to keep the word of God, they do not complain and they do not sin against God. Why? Because the word of God is in their hearts. Nagre-remind sa kanila. Nagbibigay sa kanila ng inkorahe. Nagbibigay sa kanila ng kalakasan. Kaya mga kapatid, sa panahon ng unos, walang ibang pinakamahalagang nasa puso natin kundi yung mga salita ng Panginoon. It will keep us strong and it will make us stronger to outlast any kind of storms in life. A disciple who relies on God's word for strength and encouragement can outlast any challenges. Ang sabi ng Psalms 119 verse 28, my soul dissolves because of grief. Renew and strengthen me according to the promises of your word. God's promises renew us. God's word brings encouragement. God's word strengthens us on the inside. Pwedeng tahitahimik ka, pero yung buhay mo very strong in the Lord. May mga nagte-text sa akin, Pastor, how are you? Ang sabi ko sa kanila, as always, I'm strong in the Lord and in the power of His might. Amen. Pag may nagtanong sa iyo, how are you, Pastor? How are you, bro? I'm strong in the Lord and in the power of His might. I'm a better disciple than yesterday. Amen? Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Because we kept the Word. Meron tayong mga daily devotionals, meron tayong mga Bible readings, daily readings. Ginagawa natin yun to build our heart on the inside. A true disciple focuses on God and His promises and not on the waves that rocks the boat. May mga pagkakataon kasi na masyado na tayong focus sa mga ilang mga unos sa buhay, nakakalimutan natin ang mga pangako ng Panginoon. Remember how Jesus defeated Satan? By confessing the very word of God. Why it is important to hear the word? Why? Bakit napakahalaga po na mapakinggan natin ang salita ng Panginoon? Ano bang naidudulot ito? Bakit tayo nakikinig ng salita ng Panginoon? May mga ilang kadahilanan po ako nakita na gusto kong i-share sa inyo. Some of them, yung iba hindi ko na nailagay kasi masyadong haba yung aking sermon sa umagang ito. Sa next time na lang sila. Why is it important to hear the word? Number one, I would like you to understand this. It is important to hear the word of God because it reveals the God of the Bible. Gustong ipakilala ng Diyos kung sino siya at ano ang kaya niyang gawin sa buhay natin. In Hebrews chapter 1 verse 1 and 2, in NIV,
In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. So, God is not trying to prove that He is God. He simply speak what He wanted because He wanted to reveal Himself to us. Hallelujah. Hindi natin kilala ang Panginoon. Wala tayong malalim na pagkaalaman sa Kanya, pero sa pamamagitan po ng Biblia, nakikilala natin ang kapahayagan tungkol sa ating Diyos na sinasamba. God loves to reveal Himself to those who seek Him. May mga ilang pong mga compound names na tinatawag po nating covenant names of God na nire-reveal niya kung sino siya at ano siya sa ating mga buhay. Gustong ipakita ng Diyos kung ano siya, anong kanyang kayang gawin, at sino siya sa ating mga buhay. Unang-una na gusto ko pong tingnan natin, meron pong isang compound name na ginamit, yung El Shaddai. Ang ibig pong sabihin ng El Shaddai, Lord God Almighty or the All-Sufficient God. Sa ibang translation po, ang kanyang literal meaning is the breasted ones. Ito lang po yung kaisa-isang pangalan po ng Panginoon na may kahawig sa isang babae. Dahil breasted ones. Ang isang bata, anong oras niya mang gustong dumede sa kanyang mami, laging merong milk si mami. Why? Because she has breast. Kaya sabi ng Panginoon, God is our all-sufficient God at hindi tayo magkukulangan. El Elyon, the Most High God. There is no other God beside Him. Elohim. Ito po yung plural form ng Panginoon. And in this way, God presented Himself. He's not trying to prove Himself, but He just declared that God is God. El Olam, the everlasting God. He is the same yesterday, today, and forever. From everlasting to everlasting, He is God. And He does not change. Amen. Ang sabi nga ng Hebrews 13:8, He is the same yesterday, today, and forever. Siya yung Diyos na gumagawa kahapon, gumagawa ng himala ngayon, at gagawa ng himala bukas. Amen? He is the everlasting God. Adonai is our Lord, is our Master. Yahweh is the Jehovah, the Lord. Ito pa po, yung mga compound name na kanya pong covenant names, Jehovah Nissi, the Lord is my banner or my victory. Jehovah Raha, the Lord is my shepherd. Ang sabi nga ng isang translation, the Lord is my shepherd and I shall not want. Pero gusto ko po yung isang commentary ng isang manunulat. Ang sabi niya, the Lord is my shepherd. He is all I want. Jehovah Rapha, the Lord that heals. He is our healer. He makes miracle. Can you see from every pages and chapters in the New Testament, especially in the book of Gospels, makikita natin yung iba't ibang himala na ginagawa ng Panginoon because God came to heal His people. God came for the sick and for the lost to do something for us because He is our Jehovah Rapha. Jehovah Shammah, the Lord is there. The Lord is present. He is always with us. He will never leave us nor forsake us. He is with us. Kapatid, even in the time of storm, God is there beside you. Anong kailangan niya? Isang tawag lang katulad po ni Peter. Si Peter tumawag sa Panginoon, Lord, save me. And he was saved from drowning. Jehovah Shidkenu, our righteousness. That's why we can approach God. We can lift our hands towards heaven in worship. Why? Because God covers us, He imputes His righteousness among us. Tinatakpan tayo ng katwiran ng Panginoon. Hindi tayo nahihiya sa Kanyang warap. Hindi tayo nauhubaran ng ating kasalanan, bagkus tinatakpan tayo ng katwiran ng Panginoon. Imputed
righteousness. Ito ho, Jehovah Mekodeshkem. Or, sa ibang translation, Jehovah Makadesh. Meaning, the Lord who sanctifies. As long as you are in relationship, in fellowship with Him, ang sabi nga po ng 1 John chapter 1, the blood of Jesus keeps cleaning us or cleansing us. Patuloy po niya tayong nililinis habang tayo po'y nakikipag-fellowship sa Panginoon. When we are feasting on God's Word, when we are in the presence of God, He sanctifies our life because God is sanctifier. Hallelujah. Jehovah Jireh, the Lord will provide. Amen. Sino pong naniniwala the Lord will provide? Amen? So, always remember the Lord will provide. Minsan, darating ka sa puntong, minsan wala ka na talaga, hindi mo na alam, But sometimes, even in times na wala ka na, God can send an angel to bring blessing to you. Amen. Purihin po ang Panginoon. Jehovah Shalom, the Lord is peace. Pwede ka bang magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng malalakas na pagbayo ng alon? Pwede po. Remember, Jesus Christ was sleeping at the hem of the boat, at the far side of the boat, habang ang mga disciple ay nagkukumahog at ang sabing ganun, ginising ni Lord, don't you care for us? We're drowning. We will be dying. Habang ang Panginoon natutulog, tinuturuan tayo ng Diyos that even in the midst of storms, He is our peace. Hallelujah. Hallelujah. You can stand still and say, Hallelujah. I'm safe and sound. What if tinangay ka ng malakas na agos at nalunod ka't namatay? Praise God. I'll be seeing heaven in paradise. Walang kalugi. Di ba? So, you can be at peace. Wag naman munang idalhin ka ng agos. May mga gagawin pa tayo. Amen? So, nakita ko lang na in the Bible, when you continue to read it, you will be amazed who God is in your life. At habang nakikilala mo siya, na-experience mo siya, makikita mo, sasabihin mo, ay Lord, mas makapangyarihan ka sa storm na to. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. Ang sabi po minsan ni Elisha kay Gehazi, those who are with us are more than those who are against us. Why? God's hosts are more than our enemy. And He's the Lord of those hosts. Pwede niyang utusan yun para tayo kanyang iligtas. Katulad po ng ginawa ng panahon ni Elisha. The Jehovah Sabaoth. So makita natin na ang Biblia pala, kapag binabasa natin o nakikinig tayo ng preaching, nakikilala natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Hindi yung kapag ka isinilang siya ng December, ipinako pagka mahal na araw, it's either March or April. Yun lang po yung kamatayang walang fix na date. At wala ding fixed date yung kanyang resurrection. Di ba kayo nagtataka? Parang chinyachar kayo ng kalendaryo. So, ang lahat ng ito ay inire-reveal ang Panginoon so that we would know God, who He is, and what He can do, and what He will do in our lives. Ito po yung dahilan kung bakit natin nakikita ang Biblia at binabasa ito. Napakahalaga po talaga na magbasa tayo, makinig tayo ng salita ng Panginoon. Hindi lang nire-reveal ng Bible ang Diyos ng Biblia, kundi it also builds our faith. Number 2, it builds our faith. God's life is infused into ours when we begin to hear the Word of God. Kaya sabi po ng Bible, Romans chapter 10, verse 17, faith cometh by hearing and hearing. Listen, as we hear the Word of God, gusto kong makinig kayo dito.
as we hear the Word of God, we are not just hearing simply the Word. We are hearing a Spirit that giveth life to our flesh and our spirit being. Kaya sabi ng Bible, the words that I speak, they are spirit and they are life. Once we are listening to the Word of God, we just don't hear words. We receive life. We receive spirit that brings strength and builds our faith on the inside. Amen. Hindi lang mga salitang napapakinggan natin, kundi yung kapangyarihan at espiritu at buhay ng Diyos ay nai-infused sa ating buhay. And I called it divine exchange. Meditation also is a process wherein our soul receives the Word of God. Paulit-ulit nating mine-meditate, iniisip, tinitingnan, pinaprocess ang salita ng Panginoon because meditation is the process of translating logos into rhema. The written word becomes a spoken words through meditation. A disciple who truly receives the word understands that storms are part of building one's faith. Gusto mong tumatag ang pananampalataya mo, hindi lang yung mga salitang nagpatatag sa ating pananampalataya. Merong ginagamit ang Diyos so that He can build our faith. And they are called storms of life. Even our muscles grow and develop strength through exercises. And so even our faith grows and deepens when tested. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tandaan niyo yun, every time na gusto mong lumakas, dalawang bagay po ang gagawin mo. Hear the Word of God and practice it in times of adversity. Pangatlo, it gives us a godly principles to live by. Binibigyan tayo ng prinsipyo, ng tamang katuruan, because right theology produces right living. Lagi kong inuulit-ulit sa inyo yan. In 1 Timothy chapter 4 verse 13 hanggang 16, ang sabi po ni Paul kay Timothy, until I come, devote yourself to the public reading of scriptures, to preaching and to teaching. Do not neglect your gift, which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. Be diligent in these matters. Give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. Listen, how would other people see your progress? How would they determine that you're progressing in your faith and in your walk with God? How? When they watch you go through circumstances, and even in times of adversity, you did not give up, but you stood it and outlast that circumstances. Makikita na, uy, maraming pinagdaanan ng taong ito, pero hanggang ngayon, matindi pa rin nananampalataya, matindi pa rin naglilingkod sa Panginoon. Wow! Makaka-bless siya. Amen? Amen! Hallelujah! Next, ang sabi po ng another one, sabi ganon, verse 15, be diligent in these matters. Give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Hallelujah. Your life and your doctrine must go hand in hand. Your life is a product of your doctrine. What do you mean by doctrine? They are principles came from the Word of God. Godly principles. Doctrines. Number 4. Why it is important to hear the Word? It inspires. It edifies. And purifies. In Psalms 119 verse 28, my soul is weary with sorrow. Strengthen me. Encourage me. Inspire me. Encourage and edify according
to your word. Alam po ninyo, kapag marami kang pinagdadaanan, dapat isa lang yung pinagkakapitan mo talaga, ang salita ng Panginoon. Psalms 119 verse 49. Remember your word to your servant, for you have given me hope. Hindi lamang kalakasan ang ibinibigay ng salita ng Panginoon, kundi pag-asa. Hallelujah. Ang taong walang pag-asa, wala nang pag-asa. Pero ang taong may pag-asa, kahit sa gitna man siya ng laban, may pag-asa pa siyang magtagumpay. Amen? Ang sabi ng isang nabasa kong kasulatan, 40 days without food, man can survive. 8 days without water, man can survive. 8 minutes without oxygen, he can survive. A second without hope is dead. Hindi po, no? Ephesians 5:26, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the blood. So when we hear the word of God, we are being cleansed. We are being purified. Kaya nga minsan, pag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, may mga kumukurot dyan eh. Sinasadya ba talaga ng pastor nito na patamaan ako? Baka ako yung pinatatamaan niya. Hindi po. Ang tawag natin doon, cleansing power ng salita ng Panginoon. Inuhugasan niya yung buhay natin, nililinis niya, inaalis niya yung dapat alisin sa buhay natin. It purifies us. Ang sabi po ng John 17 verse 17, sanctify them by your truth. Your word is truth. Hallelujah. We hear the word of God, it edifies us. It encourages us. It inspires us. At higit sa lahat, it purifies us. Eh paglabas mo, galing ka ng pakikinig na salita ng Panginoon, you feel something light. As if you're a brand new person. Especially when you surrender everything to the conviction of the Holy Spirit while listening to the preaching. Another thing na gusto ko pong tingnan natin, because sabi ng Panginoon, your word is truth. Not only that, it also set us free. Ang salita ng Panginoon, tinatanggal niya yung mga takot sa atin. Tinatanggal niya yung mga tanikala ng kasalan sa buhay natin. Tinatanggal niya yung mga strongholds of the enemy. It sets us free. In John chapter 8 verse 32, ang sabi niya, then you will know the truth, and the truth will set you free. Nobody and no one can set you free except the word, the truth of the word of God. Psalms 119 verse 45, I will walk about in freedom, for I have sought out your precepts. The result or the consequence of meditating, reading, studying, hearing the very word of God, it will produce a life of freedom. Hallelujah. I will walk about in freedom. Psalms 29 verse 4 and 5. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic. The voice of the Lord breaks the cedars. The Lord breaks in pieces the cedars of Lebanon. Ang salita ng Panginoon makapangyarihan. It is quick and powerful. It penetrates even the dividing asunder of bone and marrows between the spirit and the soul. At ang higit po sa lahat, mga kapatid, hindi lang yon. Ang salita ng Panginoon napakapangyarihan, kahit niyang i-break, kahit na yung lahat ng katigasan sa buhay mo, kaya niya itong wasakin. It's powerful. So, napakahalaga talaga na sabi ko nga po habang ako po nag-devotional, doon sa isa kong note sa aking Bible, nilagay ko doon, Lord, dumating po ang panahon na kaliwat kanan, pwede naming mapakinggan ang salita ng Panginoon. May dala kang smartphone, you can read the Bible because you can have the Bible in your smartphone. You can have books about
Christian living in your smartphone. You can also listen to different kinds of preachings. May podcast, may YouTube, may Facebook, may live. Different kinds of preachings. Sabi ko, Lord, dumating po sa panahon namin ngayon na ing pamangaral salita ng Diyos, karakal. Eh ba't? Kami palalahalam kayong salita mo ng diferensya. Kaya ba't may padala yung pandemic yung ginubanta, yung yuganing niya to, at lawena nung ninumurang lalakad. Kaya nga mano na ng Diyos. At nga naman mga utang, Lord, nung talagang ginu ka, bakit? Nga balo, kaya yan to expose. Because everything will be shaken, and those cannot be shaken will remain. Amen? At ang sabi ng Panginoon, ang sino mang mananatiling matapat hanggang wakas ay maliligtas. Mga kapatid, hindi ho patapat-tapat. Dapat matapat. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Woo! Not only that, na nabibreak ho yung katigasan sa buhay natin, nasa-set free tayo, but it also nourishes and refreshes our spirit being. Ang sabi nga ng Matthew 4:4, Jesus said, or Jesus answered, to the devil it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. They are fresh, spoken. If you want to be nourished, you have to receive the fresh word from God. Psalms 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, refreshing the soul. Nakakapag-refresh siya ng kaluluwa. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. So hindi lang ikaw ay nanonourish, nare-refresh, meron pang transformation because of experiences in life, you become wiser. Meron po akong nilagay sa aking notes, a happy soul makes living easy and happily. Next, it provides enlightenment and guidance. In Psalms 119 verse 105, your word is a lamp for my feet and a light on my path. Revelation is an enlightenment or illumination brought about by the Holy Spirit into our being, wherein we understand the Word of God. Kaya ang sabi ng Psalms 119 verse 130, the entrance of your word gives light, it gives understanding to the simple. You have to be a simple person, humble, broken, so that you can allow the Word of God to penetrate your soul. Amen? So the entrance of God's Word in our lives, the unveiling of God's Word into our lives, gives light. Nawawala yung kadiliman sa buhay natin. Dahil bakit? Pumapasok ang liwanag ng salita ng Diyos sa buhay natin. Naaalis lahat ng mga hindi tama sa buhay natin at nagkakaroon po ng enlightenment at nagkakaroon tayo ng direksyon at guidance sa buhay. In times of trouble, God's Word brings delight, encouragement, and strength. Yung bang sa panahon ng dilubyo, napapangiti ka at nasasabi, Lord, kanyaman mo po. It brings delight. Psalms 119 verse 50, my comfort in my suffering is this, your promise preserves my life. Psalms 119 verse 143, trouble and distress have come upon me, but your commands gives me delight. Hallelujah. Woo! Next, it brings in feeling of the Holy Spirit. Napupuspos ka. Isang binabasa lang natin nakasulat dito, nararamdaman natin something is infusing inside of us. Nafe-feel tayo ng Holy Spirit. In Acts chapter 10 verse 44 hanggang 46, meron pong magandang pangyayari.
Sabi po ng Bible, while Peter was still speaking these words, at yung mga nakikinig sa kanya, they are eager to listen. The Holy Spirit came down on all those who heard the message. Yung bang nakikinig ka lang at napupuspos ka na. Ang ganda po nun, ang sarap. The circumcised believers who had come with Peter were astounded because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. For they heard them speaking in other languages and declaring greatness of God. Then Peter responded. Habang nangangal si Pedro, grabe. Bumagsak yung Holy Spirit, napuspos sila. They spoke in tongues. Namangha yung mga nakikinig. Sabi nilang ganon, hindi lang pala sa atin exclusive ang Holy Spirit. Listen, ang Holy Spirit is made available to everyone who opens their heart, opens their ears, so that they can hear the very word of God. Because God's word is a spirit. Amen. So, bihira lang po akong mag-preach ng mga doctrines. At isa po ito sa mga araw na gusto ko pong magkaroon tayo ng matinding pananampalataya sa salita ng Panginoon. It also empowers our preachings and our praying. Makita naman natin po sa Book of Acts, pagkatapos sila nag-pray, matindi ho yung kanilang pananampalataya para mangaral. Pero what about our praying? Our prayings are aided powerfully by the revelations of God's Word. Gusto mong matindi yung prayer mo, dapat magaling kang magbasa at mag-meditate ng Word of God because your praying is a result of your meditations and devotionals. Yung Acts chapter 4, verse 24 hanggang 26, nung nagpipray yung mga early Christians, dahil nakulong si na Pedro, pagkatapos nagpray sila, nagkaroon ng breakthrough. Alam po ninyo, yung ni-recite nilang prayer doon, hindi yun tawag dito, hindi naman ito yung tinatawag nating impronto. Ang ginamit nilang prayer during those times of persecution is Psalms chapter 2. Ang sabi nga nun, behold their threatenings. Lord, tingnan mo, masyado silang masama. Ganun po yung prayer. They prayed Psalms chapter 2. At the cross, when Jesus Christ was crucified, He also prayed a powerful prayer. Ang prayer po niya is Psalms 22 verse 1. Ang sigaw po niya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, why hast thou forsaken me? It was a very powerful. Habang nagpipray si Jesus Christ, ang sabi po ng Bible, yung mga lightnings and thunders, kumawala. Bakit? Because Jesus was in prayer. At ang prayer po niya ay yung mga Word of God. So if you want to be powerful in your praying, listen to the very words that are being preached and being revealed to you by the Holy Spirit through your meditations and devotionals. Kunin mo yun. At yun ang magiging sandata mo pag nananalangin ka at ikaw ay magiging makapangyarihan when you are praying. Hallelujah. It empowers our preaching. Because wala tayong dapat ibang ipinapangaral kundi ang salita ng Panginoon. Ang sabi po ni Paul, sabing ganon, wala akong gustong ibang parangalan. Wala akong gustong ibang itaas kundi ang Panginoon at ang kanyang pagkapako sa krus ng Kalbaryo. You want result in your preaching? Preach the word. Ngayon po kasi naglipa na yung mga tinatawag nating social gospel at saka po prosperity gospel. Why don't we stay on the pure gospel of the Lord Jesus Christ that can both save us and those who listen to us? Pero po akong isang devotional minsan na hindi ko makalimutan. Actually, it was long time ago.
Binata pa po ako. Skinny pa po ako. Waistline ko noong 28. One day I was reading the Bible. I was meditating. Nabasa ko, if you close your ears to the word, even your prayers becomes an abomination. Di ka man pwedeng mag-pray na lang basta. Dapat ang prayer mo laging naka-align sa Word of God. Because the Word of God is the revealed will of God for us. And every time we pray in accordance with God's will, He hears our prayer. Another thing, when we pray, we do not twist the Bible or the scriptures to fit on our situation. But when we pray, we align our life to the very will of God. Nakukuha po ba ninyo? Tayo yung nag-a-adjust para ma-align sa kalooban ng Panginoon. Kaya even in your prayer, there are transformation. Kaya nagiging makapangyarihan po yung ating panalangin. So our prayer must always be in line with the Word of God. Kahapon ho, may nabasa akong ganun na isang article. Believer at isang unbeliever. Yung believer, babae, yung unbeliever, lalaki, pogi. Sabi niya, Lord, pag-pray ko, na-convict me. Bang kanita maging Kristiyano ya. Bang kanita may tao kami. O kaya bang kanta ato kikiking si pisamban. May tao kami, kaya ba't pag-pray king maborn again niya. In the latter part of the story, alam niyo mga kapatid, hindi man na born again si Pogi, nadala niya si Ganda. Bakit? In the first place, nag-pray siya ng hindi tamang panalangin. Kasi naka-reveal naman sa salita ng Panginoon, huwag kang makipamatok sa mga di mananampalataya. So, you're trying to twist the Word of God to fit your desire. No, that cannot be. You change yourself so that you can walk in the Word of God. At magpalit ka ng prayer, Lord, believer ya. Itang believer na i-raise mo para ka na ako mas pogi kaysa kanya. Diba? Change your prayer. Do not twist the Word of God to fit your desire. Instead, let your heart follow the very will of God. Because the Word of God is the revealed will of God in our lives. It teaches us to fight. Another thing, yung Bible, tinuturuan niya tayong makibaka, makipag-warfare. Ang sabi ng Psalms 144 verse 1, Praise be to the Lord God, my rock, who trains my hands for war, my fingers for battle. Uy, ang salita pala ng Panginoon, tuturuan tayong makibaka. Ang sabi nga po ng 2 Corinthians 10:4 and 5, the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. May spiritual warfare. Tuturuan tayo ng salita ng Panginoon how to deal with spiritual matters. Si Jesus, meron siyang matinding example sa atin. He defeated Satan by proclaiming simply the Word of God. Ang sabi po ni Neil Anderson, when we declare the Word of God, ang tawag daw po dyan is truth encounter. Kasi meron dalawa yung isa power encounter at saka isa truth encounter. Yung makikipag-struggle ka, that is power encounter. Yung i-declare mo na yung Word of God na merong authority, it's a truth encounter. Especially when we are engaging in spiritual warfares. And, para matapos po ako, why applying the Word is important.
Nakita natin yung mga benefits ng hearing at kalahati pa lang po yun. Sa susunod, may dadagdag pa po ako na part 2. Ngayon po yung application. Ano ang kahalagahan ng application sa buhay natin? Pero sinabi po si James, chapter 1, verse 22 hanggang 24, ang sabi niya, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. Nakakalimutan niya kung sino siya at ano yung mukha niya. Bakit? Walang kapirmihan. Kasi nga, nakikinig lang at hindi ginagawa. It determines the kind of persons we are. Tayo po ba ay wise o tayo ay fool? Kaya nga mahalaga ang application. At paano mo malalaman na na-apply mo ang salita ng Panginoon? Dadaan ka sa dapat mong daanan. Yung pagsubok ba? Minsan si Habakuk nag-pray siya. Sabi niya, Lord, nakikita mo ba yung mga masasamang yan? Sila yung nagpapahirap sa amin eh. Tapos sila yung pinagpapala mo kami, pinahirapan mo kami, tapos kami yung mga anak mo. Anong sagot ng Panginoon kay Habakuk? Sabi niya, alam ko naman eh, kasama yan sa pagsubok nyo. Kung matapat ba kayo o hindi. Diba pag binasa natin yung Exodus, kamakailan lang, sabi nga, supposed to be, it will take only how many days? 40 days in traveling from Egypt to the promised land. Pero sabi ng Panginoon, ay baka matakutan sila, hindi sila magtagumpay, baka matakot sila, wala silang training, wala silang experience, basta dire-diretso na lang. Kapatid, ang buhay hindi pwedeng dire-diretso na lang. Meron siyang dadaanan na hindi magaganda at magagandang mga bagay ng lugar. Para tumatag ka. Kaya ang Diyos na mismo nagsabi, hindi maaari na sila'y dire-diretso lang. Baka sila'y bumalik sa Ehipto. Baka mawalan sila ng pananampalataya. Lalo pat pag meron silang nakaharap na mga kaaway, tatakbo sila. Kaya sabi ng Panginoon, sige, padadaanin ko siya sa mahirap. Sinadya ba ng Panginoon? Pagkatapos sasabihin mo, Lord, bakit naman pinahihirapan mo ako? Nakasulat na nga dyan para ma-develop yung faith mo, para ma-develop yung obedience mo, para ma-develop yung pagsunod mo sa Panginoon. Amen? Amen. Baka yung pag nahirapan ka, atras ka na kaagad. So hindi mo na outlast. Why? You are fool, you're not wise. Ika nga ng Biblia. Amen. So it determines the kind of person you are. Ikaw ba yung tipong magtatagumpay o yung tipong tatago na lang? Now, meron din gusto kong sabihin sa inyo, hearing the Word of God at convenient time is easier. Especially if it inspires us. Kapag nakikinig ka, kapag all is well, everything is good, pinagpapala ka, ang sarap mag-devotion. Hallelujah. Paano kapag dumadaan ka ng mga pagsubok, madilim ang mag-devotion? Binuksan mo na yung Bible, binabasa mo na yung scriptures, ayaw pa rin mag-penetrate. You are distracted by things that you're undergoing. Woohoo! Amen. Amen. So it takes focus. It takes isolation. Kaya sabi ng Panginoon, if you want to have communion with Him, go into a secret place. Why? In that secret place, you have to remove all the fears, all the doubts, all the distraction, so that you can have God by yourself. Nagkakaroon po ng matinding communion. Now, in times of adversity, can you really hear God?
In times of noise, can you really hear God? Ito yung challenge. Madali kasi makinig sa Panginoon kapag ka talaga punong-puno ka ng blessing eh. Hallelujah. Praise God. God is good. Pero kapag ka naman dumadaan ka ng mga pagsubok, hindi madaling sabihin God is good. Amen? Hindi madaling mag-devotion. Bakit? Madami kang distraction. Madaming pumipigil sa iyo. Ang dami mong iniisip. Ano kaya ang mangyayari sa amin? Paano na lang kaya kami bla bla bla, nawala kami ng trabaho, nagkasakit si ganito, nagkasakit si ganun. Wala na kaming pera. Now, yung sitwasyon mo, how can you focus to hear God's word? So, makita mo ngayon na sa panahon pala ng pagsubok, nasusubok ka kung papaano kang manahimik at i-focus ang iyong pandinig para mapakinggan ang salita ng Panginoon na nangungusap sa iyong puso nang sa ganoon magkaroon ka ng katatagan. Kaya it takes meditations, it takes surrender, it takes commitment and application. So that even in the hard times, you can hear God and it becomes a culture in your life. Hard times, easy times, walang problema. You can train yourself in listening. Ibig sabihin na expose yung kahinaan mo during the times of testings. Hallelujah. Amen? Kaya napakahalaga po ng mensaheng ito, mga kapatid. Kaya yung mga pagsubok sa buhay, it's part so that you can learn how to seek God seriously in your life. And have Him speak in your spirit. Hearing the word at convenient time is easier. O si Pedro, Lord, nangisda po akong magdamag. Wala akong nahuli. Kaya sabi ng Panginoon, sige, tapon mo yung net mo banda ron. Ano sabi ni Pedro? Because you said so. Kapag kayong mga madadali mo matanggap yung mga salita ng Panginoon, ang daling gawin eh. Pero yung pinaka-struggle talaga, yung papaano mo pakinggan ang Panginoon sa panahon ng may pagsubok ka. Yung isang centurion, sabi niya, say the word only and my servant will be healed. Harap-harapan, nandyan siya. Ngayon, kung hindi harap-harapan, nakaluhod ka sa Panginoon, nagdi-devotion ka, wala kang nararamdaman, di mo nararamdaman yung anointing, di mo nararamdaman yung presensya niya. Pag binasa mo yung Bible, wala kang naiintindihan. Isasara mo ba yung Bible, Lord? Sorry po, break ta na. O ikaw you will calm yourself. You will remove all the distraction away from yourself so that you can focus. And even in the noisiest time, you can be still and you can hear the Word of God speaks to you in a still, small voice. At alam na alam mo yung mga taong grabe pong nagsubsob sa panahon ng kanilang pagsubok, sumusubsob sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos ng kanilang devotion, pagkatapos ng kanilang pagkikipag-commune sa Panginoon, tatayo sila as if everything is well. They begin to act not according to what they see. They begin to act not according to what they feel, but they begin to act according to what God had said in their time of devotion. Amen! Kaliwat kanan yung mga nakikita mong problema, pero hindi mo na nakikita. Ang nakikita mo, yung kamay ng Diyos na gumagawa sa kabila ng mga problemang iyong pinagdaraanan. Amen? Because you have sought the very word of God and speaks into your spirit being. Hallelujah. Peter drowned because he focused on the waves rather than Jesus. But in the process of time, he prayed for help and God did help him. Okay lang naman na pumalpak ka. Hindi ka naman nahayaan ng Diyos as long as you don't give up. Amen. Hallelujah. As long as you don't give up. Haba ng closing ko. It is easier to preach the word in good times. But when circumstances becomes hard and seems unbearable,
Even those who preaches the word has a tendency to push the panic button of the panic mode of doubt instead of staying calm and push the button of faith. Gusto ko yung kantang It Is Well With My Soul. It is well with my soul. Ang kwento nun ay ganito. Sila missionary, tapos umuwi yung kanyang mga family, naiwan muna siya sa mission work. From New York to their town, sumakay sila ng train, na disgrasya yung train, namatay lahat ng kanyang family members. And as a preacher and a missionary. Ililibing yung mga anak niya at saka yung asawa niya. Makakapag-preach ka ba? Ang ginawa po niya, umupo sa piano. As he poured his heart toward God, ang sabi niya, it is well with my soul. It is well with my soul. In times of trouble and adversity, even if you are a preacher, sometimes you don't push the button of faith. There are tendency you push the panic button of doubt and unbelief. Pero through the years, sa mga experiences natin, as you become mature, you grow, you become wiser, you become better, you become stronger, ano mang pagsubok na dumaan sa buhay, hindi ka na natitempt na i-push mo yung panic button. Ang lagi mong pinupuntahan, Lord, no matter what, I walk by faith and not by sight. The just shall live by faith and not by sight. Storms reveal the kind of faith we develop. These things are tools to determine whether you are prepared to weather the storm of faith. In engineering, and I'm an engineer by profession, we design the strength of a building by considering different loads. For example, you want to be strengthened the building to overcome any kinds of seismic activities. I will design a building, sasabihin ko, this building can overcome 8 from the Richter scale of intensity. O kaya naman, another load, yung tinatawag nating wind load. Magdidesign ako ng wind load na 180 kilopascals load from wind. Isang malakas na super typhoon, kaya pa rin niyang harapin. O kaya naman, lalagyan ko ng matitinding loads yung building na itatayo ko, kahit na maraming mga tao, sasayaw pa sila, it can stand. So, when you're designing a building, you consider seismic load. You consider wind loads. You consider live loads. And you consider dead loads. Marami. At kapag kinonsider mo lahat yun, tama yung analysis mo at tama yung design mo, you can produce a strong building that can withstand seismic activity, that can withstand even the powerful storm, that even lahat ng mabibigat na mga kargamentong ilalagay mo doon, it can withstand. Kung itatayo mong structure, di-design mo, kung gusto mo siyang matagumpay na magtatagumpay, mag-design ka ng something. Ganon din ang buhay natin. We have to plan and develop our life. Anong klase bang buhay ang meron ng gusto ko? Ganito bang problema, kaya kong pagtagumpayan? Ganito bang problema, kaya kong pagtagumpayan? Ganito bang problema, kaya kong pagtagumpayan? We design. Let me end up. In Palau, there is a kind of tree. Yung pinakalas, pwede bang ilagay mo yung pinakalas? Another one. Wala ba? Yung pinakalas slide. Wala siya. Yan. This is one of the island or islet in Palau. Ito ay nakaharap siya sa Pacific Ocean. Napansin ninyo yung stone na kung saan nakatanim yung mga puno, lumiliit. Pero yung mga puno hindi lumiliit. Hindi nasisira. Alam yung dahilan? Yung mga punong ito sa Palau, ang ginawa nila,
Hindi sila masyadong malaki sa labas. Pero yung kanilang ugat, kahit nakaliit-liit ang crack doon sa bato, pinapasok nila. Kahit gaano kalakas yung unos, hindi natatangay yung mga puno. Pero unti-unting nasisira yung batong kanilang pinalalagyan. Ano yung lesson? Minsan may mga punong ang lalaki. Magugulat ka, wow! Wala naman palang matinding rooting system. Kaya nabubuwal. Pero yung mga punong ito, nag-concentrate sila sa rooting system. Pag may nakitang crack, ipapasok yung kanilang root. May makitang crack na maliit, papasok yung kanilang roots until they become so strong. So no matter how strong the storms is, in Pacific Ocean, these trees does not fall. Why? Because they focus on getting their root properly planted on the ground. Ano sinasabi ng Panginoon sa atin? The key to a victorious living is to put your heart grounded on the Word of God. Father in heaven, today we pray that we will all be convicted that from now on, that we will focus on studying, on hearing, meditating your Word, so that our rooting system will be deepened in your Word. So no matter how strong the storm is buffeting us, we will remain standing because we plan our lives. We design our living to outlast all kinds of storms in life. Father, today, itanim mo sa aming mga puso ang malalim na desire na makinig sa iyong salita. Mag-focus so that we can even hear you speaking to us, even according to your word. Maraming salamat po, Panginoon, sa umaga ito. Pagpalain mong bawat isa. Let the heart and the faith of everyone be developed and be rooted and grounded in your word. Maraming salamat po, Panginoon, because you are our God, your provider, our healer. You're always with us, your sanctifier. At hindi namin inilalayo ang aming mga buhay, bagkus, Lord, we sought you. We seek you. Because we need you in our lives. Salamat po ng marami. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.